Overload sa cheese na ensaymada. Ang sarap, ang laki at ang lambot pa ng ating ensaymada. At i-reveal natin mamaya ang sekreto sa napakasarap nating ensaymada. At niluto lang po natin ito sa kawali. At maumbok po talaga ito, hindi puro hangin lang. Kaya talagang mabubusog ka dito. Tara, umpisahan na natin. Maglagay na ng half cup ng warm water at half tablespoon ng yeast. At maglagay rin ng 1/4 cup ng sugar. I-mix-mix lang po natin itong mabuti at iset aside. Mas mainam po kung white sugar ang gagamitin nyo. At dito sa ating mixing bowl, maglagay lang tayo ng 2 cups ng all-purpose flour, 1/4 teaspoon ng asin, at 1/4 cup ng powdered milk. At i-mix-mix lang natin ang mga dry ingredients. Pag na-mix na natin mabuti, tsaka natin ilagay ang 1/4 cup ng melted margarine. At ihalo na natin dito ang yeast mixture natin kanina. At maglagay din tayo ng 2 egg yolk. At i-mix-mix lang muna natin itong mabuti. Tsaka natin ilagay ang half cup ng mashed potato. Ito ang sekreto natin sa ating malambot at maumbok na ensaymada. Naglalagay din ba kayo ng mashed potato sa inyong ensaymada? At maglagay din tayo ng 1/4 cup ng margarine. At masahin lang natin ito ng 5 to 8 minutes. Paborito ko talaga ang ensaymada lalo na pag maraming cheese. At ayan, pwede na to. At magpahid lang tayo ng konting oil dito sa ating mixing bowl para hindi dumikit at mag-dry ang ating dough. Takpan lang natin ito ng cling wrap or plastic at i-rest lang natin ng 1 hour. After 1 hour, nag-double size na ang ating dough. I-punch lang natin at masahin saglit para mawala ang mga air bubbles. Ilalagay ko na lang po ang ating mga ingredients sa comment section sa baba para kung gusto nyo gayahan ng ating recipe, mandali nyo lang po masundan. At ikat na natin ang ating dough ayon sa gusto nating laki ng ating ensaymada. At na-divide ko lang ito sa 6 dahil gusto ko ng malalaking ensaymada. Mahilig kasi talaga ako sa malaki. Charot! Gumamit lang ako dito ng aluminum molder at cupcake liner. At gagawin lang natin ito sa lahat. At ayan na po, takpan lang natin ito ng malinis na tela or plastic para hindi mag-dry. At i-rest lang natin ng 1 hour. At ayan na po, after 1 hour. At i-ready na natin ang ating kawali. Naglagay lang pala ako dito ng metal wrap. Pinainit ko na po yan. At ilagay na natin ang ating mga ensaymada. At lutuin lang natin ito ng 35 to 40 minutes. Medyo malaki kasi ang ating ensaymada. Habang hinihintay natin na maluto, gagawa muna tayo ng toppings. Maglagay lang ng half cup ng margarine. At kagamit tayo ng hand mixer. Pwede naman ang wire whisk kung wala kayong hand mixer. At dahan-dahan lang natin ilagay ang 1/4 cup na gatas. Sa paggawa nito, tiyagaan lang talaga. Kapag naubos na natin lagay lahat ang gatas, pwede na natin ilagay ang 1/2 tablespoon ng vanilla extract. At dahan-dahan din ang paglagay nito. Pag nailagay na lahat ang vanilla extract, maglagay lang ng 1/4 cup ng white sugar. At spatula na lang ang gagamitin sa paghalo. At ayan, luto na ang ating ensaymada. At magpahid lang tayo dito ng ating margarine mixture. Gusto ko ang ganitong kulay, medyo na brown, parang niluto sa oven. At ayan, ilagay lang natin dito sa cheese. Ay, ang sarap, ang daming cheese. Cheese overload tayo mga kakusina. Hindi ba kayo natatakam dito? Sarap-sarap tingnan. Ang sarap-sarap nito pang merienda, lalo na pag may malamig na inumin. Ito ang palagi binibili ni Mama noon. Yung classic na ensaymada lang, yung asukal at margarine lang ang toppings. Ang sarap din kasi kainin, lalo na pag mainit pa. Kaya kung hindi niyo pa na-try itong ensaymada sa kawali, gawa na rin po kayo, napakasarap po. At hindi po kayo mapapahiya dito sa recipe natin. Maraming salamat hanggang sa susunod po.